Hello mga kamamshi! Welcome back to another video. Yung topic natin ngayon is yung about sa manas sa buntis. Paano may iwasan? Bibigyan ko kayo ng tips based on my experience. Hindi po ako nurse, hindi ako doktor, hindi ako OB. Based lang to sa experience ko mga kamamshi ya. And yung mga bago po dito sa channel ko, meron na po akong dalawang Junakis. Ayan po sila. And sa first baby ko is talagang nagkamanas ako ng bongga mga kamamshi. Kung nakikita nyo lang yung sa mga picture ko noon, as in sobrang laki ng binti ko, para akong may diabetes. And syempre, sa second baby ko, hindi na ako masyadong nagkamanas kasi aware na ako. Kasi pag first time ka, diba, pag first buntis ka pa lang, first timer, wala ka masyadong idea sa mga, kung ano yung mga hormones ng buntis, unless kung napag-aralan mo bago ka mabuntis, ganun. Kasi ako, hindi talaga ako aware dati sa first baby ko. And share ko sa inyo kung paano maiiwasan yung pagmamanas, paano mababawasan, ganun. Kasi sabi nila, hindi naman daw talaga na maiiwasan yung pagmamanas. Pero, pwedeng bawasan, especially sa mga first time dyan na preggy. Congratulations po sa inyo. And sana makatulong tong video na to sa inyo ha. And yun na nga, let's go! Based on my experience sa first baby ko mga kamamshi kasi is palagi talaga akong nakaupo. So, isa pala yun sa cause, kaya lumalaki yung manas natin sa katawan. Hindi lang yun sa binte, pero kadalasan talaga, mas malaki talaga sa binte, sa paa, ganon. Tsaka minsan, parang masakit siya, diba? Comment kayo mga kamamshi kung nakaka-experience kayo nun. And minsan sa ilong, kasi nung sa first baby ko talaga, ang laki ng mga ilong ko. As in, namamanas talaga yung buong katawan ko, yung mukha ko, ganon. And yung cause pala niyan is kulang ka sa tubig, gano'n. Kaya dapat, tip ko sa inyo, tip number 1, pinaka-importante talaga sa preggy is uminom kayo ng maraming tubig. Kung kaya nyo ng 10 baso sa isang araw, go. Kung nasa bahay lang naman kayo, hindi naman kayo aalis. Kung pinoproblema nyo, yung ihi kayo ng ihi, okay lang mga kamamshi kasi nasa bahay lang naman kayo, nandiyan lang naman yung CR nyo, at least hindi manas yung katawan nyo, diba? So yon, tapos potassium. Search lang kayo sa Google, yung mga potassium na pagkain. Kain kayo ng mga potassium na pagkain, ganyan. Okay din yung banana. Meriendahin nyo yung banana, mga yogurt. And huwag kayo masyadong tatayo ng matagal or uupo ng matagal. Mas better is yung minsan higa din naman kayo. Masama rin naman kasi pag masobrahan ng higa. Pero balance nyo lang. Tingnan nyo lang yung oras, ganyan. And kapag nakahiga kayo, itaas nyo yung mga paa nyo. Nakataas yung paa, isandal nyo sa pader para hindi kayo masyadong mangalay kapag nakatayo yung paa nyo habang nakahiga. And pwede nyo siyang i-massage habang nakahiga kayo, tapos nakatayo yung paa nyo. I-massage nyo, ganon. Para hindi mamuo yung manas. Opo. And mga kamamshi, madalas kasi lumalaki din daw yung manas kapag mainit yung panahon. Lalo na ngayon, summer ngayon, diba? So, huwag kayo masyadong magpainit. Like, kung pwede lang talagang maligo kayo twice a day, pwede naman. Wala namang problema maligo ng ilang beses sa isang araw. Lalo na kung mainit yung panahon. Ganon. Magpalamig kayo ng katawan ng kamamshi. Pwede rin kayong uminom ng cold water. Sa mga nagsasabi, yung iba pamahiin, masama daw yung malamig na tubig sa buntis. Pero, magpamahiin lang pala yun. Kasi sabi nung OB ko, hindi naman po masama uminom ng malamig na tubig kapag buntis. Wala namang makaka-affect. Lalo na kapag mainit talaga yung panahon. Opo, buto sana, diba? Kung yung aircon nyo, 24/7, paano kung nagtitipid sa aircon? Or kung walang aircon, diba? Maligo kayo. Para lang ma-feeling natin na parang cool. Alam niyo yun, refresh tayo. Fresh yung pakiramdam natin. And huwag kayo masyadong uminom ng kape. Kung mahilig kayong magkape, mga kamamshi, may mga coffee naman kasi na safe din naman sa baby. Safe naman talaga yung coffee sa baby. Basta, ang alam ko, isang baso lang in a day. Pwede naman. Pero, hanggat maaari mga kamamshi, kung pwede nyo talagang tanggalin muna in 9 months yung kape, mas better. Kasi, hindi rin maganda yung kape sa baby. Pero, hindi naman masama yung kape sa baby. Kaya lang, syempre, mas maganda, iwasan talaga yung kape. Kasi, isa rin siya sa nakakapangmanas ng katawan natin. Ako nga, nung nangigin ako sa kape, talagang tinanggal ko nung buntis ako sa dalawa. Hindi talaga ako nagkakape kahit nagkikrave ako ng kape. Hindi talaga, hindi. And tips ko rin sa inyo mga kamamshi, huwag kayong magsusuot ng, kung ngayon buntis na kayo, malaki na yung tiyan nyo, and feeling nyo may manas na kayo, huwag na kayong masyadong magsusuot ng masisikip, like masikip na pantalon, yung hindi makakahinga yung katawan nyo, yung ganon, huwag muna. And
yung mga masisikip na sapatos, sandals, wag muna. Kung saan kayo komportable, yun muna yung suotin nyo. Kasi syempre, 9 months lang naman tayo buntis. So after na rin mga anak, kahit anong suotin nyo, pwede na. And pwede rin kayong magsuot ng mga kamamshi, ng mga medyas, ganyan. Yung medyas na matataas, I mean, yung medyas na mahaba, yung mga para makatulong din siya, para hindi masyadong magmanas yung paa nyo. Pwede kayong magmedyas, gano'n. Para mag-stay yung circulate ng binti nyo, gano'n. Kasi yun, isa rin yung medyas na nakakatulong para mag-circulate. And, yun nga, mas number 1, pinaka-importante rin. Pag nakahiga kayo, example, higa kayo, magsiselfone lang naman kayo, itaas nyo na yung binti nyo, itaas nyo, sandal nyo sa pader, and then, i-massage nyo pababa. Ganon. Ganon yung ginagawa ko sa second baby ko. And so far, sa second baby ko, hindi talaga ako nagkamana sa binti masyado. As in, iba yung sa first as in malaki. Pero yung sa second baby ko, hindi talaga. Kasi nga, yun nga, alam ko na yung ginagawa ko para at least kahit paano mabawasan yung manas ko. And ito yung mga sample ng mga potassium na food. Ayan, andyan. Nilagay ko na lang dyan para kahit paano hindi na kayo mahirapan mag-search kung ano yung mga potassium na pagkain. Kasi madali lang din naman hanapin yung mga pagkain na potassium. And hindi naman yan ganun talaga as in kamamahal. And iwasan nyo rin mga kamamshi yung maaalat na pagkain, maaasin. Yun, wag kayo kasi nakakamanas din talaga yan. Tsaka hindi yan healthy yung laging maalat. Yung laging maalat yung pinakain nyo. Iwasan nyo. Wag naman, pwede naman, wag lang sobra. Katulad sa sweets, di ba? Masama din pag sobra. So, wag lagi. Like, balance lang. Ganon, kain lang kayo palagi ng gulay. Kasi yung gulay nakaka-healthy naman talaga yan sa pregi. And kumilos-kilos kayo mga kapregi. Opo, lakad-lakad din kayo tuwing hapon. Pag di na mainit sa labas, maglakad kayo at least 1 hour a day. Diba? Tapos kumilos din kayo. Like, ganon, gawa-gawa, walis-walis sa bahay. Para at least kahit paano gumagalaw yung katawan nyo. Nag-circulate yung mga laman loob. Laman loob. Yan ganon. Basta hindi, wag lang matagal yung tayo, wag matagal yung upo. And yun lang naman halos lahat. And sana magawa niyo yun para at least kahit papano hindi lumaki yung manas nyo. Kasi diba, papapansin nyo yung ibang mga pregi, ang lalaki ng manas nila kasi wala silang ginagawa maghapon. Puro higa, upo, tayo. And yun basta, kung gusto nyo maiwasan yung manas, yan yung gawin nyo. So yun. And next video is gagawa naman ako ng ibang tips. Pwede kayong mag-comment mga kamamshi kung anong tips yung gusto nyong i-share ko sa inyo or yung mga vlogs, ganon. Sa next vlog natin is i-share ko yung skincare routine ko kasi yan talaga yung laging nire-request ng mga kamamshi. Subscribe lang kayo mga kamamshi and pwede nyo akong i-follow sa Facebook, Instagram para updated kayo sa mga motherhood journey ko and anti-lotion program. Napansin yung mga momshi, di ba? Parang nag-glow ako. I mean, nag-glow up ako. Dati kasi, yung sa mga video ko dati, ang lotion ko talaga noon. I-share ko yun sa inyo kung paano mag-glow up. Ano yung inspiration ko, bakit nagpapaganda ako ngayon. So, ayan lang. Thank you for watching for today, mga kamamshi. See you next time po ulit.